Amen. Narito na naman po tayong muli upang pakinggan ang magandang balita ng Panginoon para sa ating lahat sa oras na ito. Amen po. Dumako po tayo sa mensahe po ng Diyos sa atin na ibinigay po niya para sa atin na matatagpuan po natin sa Lucas chapter 8 verse 22 to 25. Amen po. Basahin po natin siya. Isang araw sumakay ng bangka si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Sinabi niya sa kanila, "Tumawid tayo sa kabila ng lawa." At ganon nga ang ginawa nila. Nang naglalayag na sila, nakatulog si Jesus. Maya-maya'y lumakas ang angin at pinasok ng maraming tubig ang bangka nila. Kaya nalagay sila sa panganib. Nilapitan si Jesus ng mga tagasunod niya at ginising. Guro, lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at pinatigil ang malakas na angin at ang malalaking alon. Tumigil ang mga ito at biglang kumalma ang panahon. Pagkatapos tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, "Nasaan ang pananampalataya ninyo?" Namang-a sila at natakot at nag-usap-usap, "Sino kaya ito? Kahit ang angin at ang alon ay inuutusan niya at sinusunod siya." Amen po, no? Salamat po sa kabasa ng salita po ng Panginoon ay pinagkaloob niya sa atin. Tayo po'y manalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Ama, minsan pa, Panginoon. Ako'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba sa iyo, umiingi sa iyo, Ama, ng iyong abag, ng iyong awa. Lord, gamitin mo lamang ako bilang daluyan ng iyong salita. Dalangin ko, Ama, itago mo ko sa iyong likuran. Ikaw ang makita, mga salita mo ang marinig nila. Langisan mo, Panginoon, ang aking mga labi, mga salita mo ang mamutawi. Dalangin ko, O Diyos, patuloy ikaw ang mag-ari sa aking buhay. Lord, samaan mo ako ng iyong banal na Espiritu sa oras na ito. Ang iyong pong gabay at proteksyon ay igawad mo po sa akin. Ipagkaloob mo, O Diyos, ang iyong proteksyon sa akin na walang anuman o kahit isang saglit lamang makapasok ang kalaban sa akin. Ganon din sa mga tagapakinig, Ama. I pray, O God, lahat kami mag-focus para sa iyong salita. Nalangin ko, O Diyos, ipagkaloob mo po ang wisdom, knowledge, understanding, fresh revelation, anointing, double anointing na nagmumula lamang sa iyo, Ama. I pray, O Lord, lahat ng mga salita mo, maitanim po namin sa aming mga puso at isipan para lalo po maging malalim ang aming pananampalataya at maging matibay ang aming relasyon sa iyo, Ama. Ito po ang aming samwat dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po, no? Ang mensahe po ng Panginoon na pinagkaloob niya sa atin sa oras na ito po ay pinamagatan ko po na deep faith. Amen po, deep faith, sabi nga po, no? Kung titignan po natin ang mensahe ng Diyos ay nakapatungkol po dito, narinig po natin ang pagkabasa ng Ebanghelyo sa oras na ito. Nung nandoon po sila sa lawa, o nung nakasakay sila sa bangka, dahil at dumating ang malakas na unos. Kung titignan po natin sa una pa lang, nandiyan na ang pagsunod. Sa unang pong verse na nabasa, sinabi, isang araw sumakay ng bangka si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Sinabi niya sa kanila, "Tumawid tayo sa kabila ng lawa." At ganon ang ginawa nila. Nandiyan na po ang pagsunod ng mga kanyang mga alagad.
no? Ang mga alagad po niya, ang mga kasama niya. Di ba po? At sa kanilang paglalayag, no po, pinasukan nga po ng tubig ang kanilang sinasakyan. Kung titignan po natin ito, no, nangyari ang mga yon na pasukan ng tubig ito. At di ba po, natakot sila. Bakit? Baka lumubog ang kanilang sinasakyan. Anong ginawa nila? Di ba po, ginising nila ang Panginoong Jesus. At pagdayo ng Panginoon, di ba, uminto po ang alon, ang angin. Pero may sinabi ang Panginoong Jesus. Ano po ang sinabi ng Panginoong Jesus? Nasaan ang pananampalataya ninyo? Amen po, no? Namang-a sila at natakot. Kasi po nagtaka sila gawa ng tumigil. No po, nung sinabi ng Panginoon na, no po, na bumangon si Jesus at pinatigil ang malakas na angin at malalaking alon at tumigil nga ito at biglang kumalma ang panahon. Sa ating buhay, mga kapatid, dito po, no, yung mga tagasunod ang nakasulot. Sa ating buhay ngayon, sino po ang tagasunod? Tayo. Tayo po mismo, mga kapatid, minsan tayo mismo pwedeng leader ka. Minsan kahit na pastor. Nababasa natin, naririnig ang salita ng Diyos. Katulad nila, pinalipat ng Panginoon. Sumunod sila, nakalipat. Pero nung dumating ang pagsubok, ano yung pagsubok? Nakita nila ang tubig. Diba? Diba? Pumunta na sa kanilang sinasakyan. Nag-alala na lumubog. Anong ginawa nila? Ginising nila ang Diyos. Sa ating pong mga buhay, ano ang tinuturo ng Diyos? Manampalataya tayo sa Kanya. Ano ang tinuturo ng Diyos? Kung tayo po ay tunay na naniniwala, nananalig, nananampalataya sa Diyos, mayroon tayong pagtitiwala. Ano ang pangako ng Panginoon? Kung aalalahanin natin ito. Sinabi ng Panginoon sa Joshua 1:9. Di ba po, anong sabi niya doon? Hindi ko man master ang lahat. Pero alam ko yung verse, no? Pero hindi ko siya alam lahat. Pero ang nakalagay doon, di ba? Huwag kang matakot. Sasamahan kita. Ililigtas kita. Di ba po? May sinabi siya doon sa Joshua 1:9. Saan ka man magpunta, huwag kang matakot. Ililigtas kita. Sasamahan kita. Ang daming pangako. Isa lang po ang aking binanggit. Pero, sabi ko nga po kanina, kahit leader ka, minsan kahit pastor ka, pagdating ng unos, unang na pong natatakot. Tama po ba, mga kapatid? Kasi po bakit? Magpakatotoo po tayo minsan dumarating yan. Nakakalimutan natin ang salita at pangako ng Diyos at alam po natin, di ba po, kasama natin ang Diyos eh. Kaya nga po, di ba sinabi nga ng Panginoon, kasama nga nila ang Panginoon at tutulog man siya doon, pero kasama nila sa ating buhay. Sino akong tatanungin mo ko, kasama mo ba ang Panginoon? Sasabihin ko, oo. Bakit ko? Nasabing kasama ko ang Panginoon. Nandito po siya sa puso mo, mga kapatid. Ang Panginoon, kahit saan nandyan siya. Pero kapag nasa puso at isipan mo siya, anytime maniniwala ka, magtitiwala ka sa kanyang pangako, saan ka man magpunta, sasamaan at hindi ka papabayaan ng Diyos. Hindi po si Pastor ang nangako, kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Pero bakit minsan dumarating ang pagkakataon na yan, ikaw na mismo naniniwala ka, pagdating ng bagyo sa iyong buhay, naliligalig ka. Amen? Nasaan ang pananampalataya? Nasaan ang ating matibay na pananampalataya? Nandiyan po ba, kapatid? Amen po, no? Ito pong mensahe ito, ginigising tayo ng Panginoon. Ang ating matibay na pananampalataya, parang kailangan mas lumalim pa siya. Amen? Bakit malalim? No po? Bakit malalim? Ang malalim po, no? Kahit ang alaman, kapag po malalim ang kanyang ugat, hindi siya basta matutumba. Kasi malalim ang kanyang pagkaugat, pagkatanim. Ganon din po tayo. Ang ating pananampalataya, kailangan maging mas malalim ito. Bakit?
para hindi po tayo agad bumigay sa mga pagsubok. Palagi nating aalalanin, kasama natin ang Diyos. Amen? Kung ikaw palagi kang natatakot na babalisa, kapatid, mag-repent ka. Bakit? Ang salitang kasama mo ang Diyos, wala siya sa puso mo. Nanggagaling lang siya sa Biblia. Amen po? Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin, manampalataya tayo ng buong-buo. Sila nga kasama na nila ang Diyos, pero konti pa lang nung pumasok ang tubig, naligalig sila, ginising nila ang Panginoon. Kaya nung sabi ng Diyos, diba, nasa kanan ninyong pananampalataya. Nakita po natin dito mga kapatid, kasi sila ay tagasunod din ng pangalang Panginoon. Nung sumunod sila sa Panginoon, kaya sumunod sila, po, naniniwala sila sa Kanya. Pero pagdating ng bagyo, diba po, natinag sila. Nakita natin kung paano kakapangyarihan ng Diyos, kaya sa bandang uli ng ating verse, ano po ang sinabi? Nagtaka ang mga tao, no? Bakit pati hangin tumitigil? Pati alon tumitigil? Ano po ang gustong ipakita ng Diyos dito? Dahil siya ang makapangyarihan. Amen po? Alam niyo mga kapatid, hindi po kayang labanan ng ninuman kapag tayo po ay mayroong matibay na pananampalataya po sa Diyos, mga kapatid. Kaya po napakaalaga, no po, tandaan natin, alalahanin po natin palagi, ang Diyos ay kasama natin. Huwag tayong matatakot. Pag minsan tanungin mo ang tao, ready naman ako kahit mamatay ako ngayon. Amen? Ready ako. Pero, minsan, dumating konting pagsubok, naliligalig na siya. Merong lang karamdaman, natatakot na, ready ka nga ba? Amen po? Alam niyo, kung talaga mang-ready tayo pagdating dyan, di ba po, hindi tayo dapat maligalig pagdating ng araw. Ano man ang dumarating, tawagin lang natin ang Lord. Kasama kita, Lord. Ikaw nang bahala sa akin. Ang gusto ko makita ng Panginoon sa atin, matibay na pananampalataya. Pananampalatayang totoo. Bakit may mga taong gumagaling katulad po ng testimony ng ating kapatid? Dahil po ang kanilang pananampalataya, kahit online ito, pinapahintulutan ng Diyos, ang importante, ang pananampalataya ng tumatanggap ng panalangin at dumudulog sa Panginoon. Amen po? Kasi po ito ang importante. Bakit nangyayari ang mga miracle sa hindi inaasahang panahon? Kasi po yung pananampalataya ng tao. Yan ang tinitignan ng Panginoon. Ang puso ng taong nananalig, nananampalataya sa Kanya. Hindi kailangan hintayin ang mamaya pa, bukas pa, after ng 30 minutes. No! In that time na yan, tinanggap mo yan. Ngayon yan. Amen. Kaya po yung mga kasama ng Panginoon, katulad natin, kung dumating ang pagsubok, pang-awakan mo, hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ka na pababayaan ng Diyos. Kaya po napakaalaga, normal po magkaroon tayo ng doubt, takot. Pero hindi normal na patagalin mo yan, kapatid. Kapag dumating ang para kang nagda-doubt, ikaw mismo mag-review ka. Seconds lang. Review mo ito. Hindi. Alam ko, kasama ko ang Diyos, hindi niya ako pababayaan. Pero kapag hinayaan mo yan ang takot mo, nag-ikot-ikot yan, ay kapatid, madadaig ka ng kalaban. Lalo kang paiinamin. Pero pag nireview mo na yan, kasama mo ang Diyos di ba? Pag nireview mo na yan, anong makikita ng Lord? Ang anak kong ito, umaasa lang siya sa akin. Amen po, totoo naman. Ano sabi ng Diyos? Mapalad ang mga taong walang inaasahan kung hindi siya lamang. Pangako po ng Diyos yan, paano ka pababayaan ng Diyos? Amen? Amen. Pinangawakan mo nga Kasi yan naman ang gusto niya. Anong sabi niya sa Mark 11:24? Kung ano maningin mo sa panalangin, kung naniniwala kang ito ay ipagkakaloob ng Diyos, ipagkakaloob nga niya ito matatanggap natin.
Ibig sabihin, di ba? Strong faith ang kailangan natin, mga kapatid. Amen. Hindi po puro doubt, puro takot, puro pangamba. Amen po, puro pagdududa. Kapag yan ang mga nangyayari sa ating mga buhay, sa ating sarili, mag-repent po tayo. Amen po. Bakit po nalulungkot ang Diyos para sa ating mga kapatid? Bakit inuubog tayo palagi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita? Ano ang nais niya? Para po tayo ay patuloy manalig manampalataya sa Kanya, magtiwala ng buo-buo sa Kanya. Tayo'y mamukay sa Kanya pong mga tinuturo sa atin. No? Kaya yung kung halimbawa meron tayong mga karamdaman, magtiwala ka lang. Lord, kasama kita, katawan ko ito, Panginoon. Di ba po, isipin mo na lang, may karamdaman ka, aayaan ka ba ng Diyos? Ang karamdaman yan ay lumalayan? Siyempre, pagagalingin ka niya, Lord. Kasama kita, Panginoon, ang katawan ko, meron siyang karamdaman ito. Ano po, pwede mo kausapin ng Diyos. Huwag mo nga hayaan, Lord, lumalaya ito, Panginoon. Ano po, kung pupunta ka ng simbahan, ay Lord, hindi mo ako magagamit, tanggalin mo ang sakit mo ito. Hindi nararapat ito sa akin, Panginoon. Diba? Paano kita mapaglilingkuran? Wala akong bawal magsalita, magpag-usap sa Diyos. Pag nakita ng Panginoon yun, anong gagawin ng Diyos? Hindi ka ba pagagalingin? Katulad ng sinabi ng kapatid, on the spot, kahit ako, isa akong nakakita. On the spot miracle. Lord, yan lang pala ang gusto mo, maniwala na buong-buo. Amen? Naniniwala ka bang sa oras na ito nasa harapan mo ang Diyos? Sa unang tao? Amen. Ano po, alam nyo, ang mga tanong na tinanong ko sa tao, natandaan ko hindi sila marami. Naniniwala siya sa oras na yon nasa harapan niya ang Diyos. Naniniwala ka ba? Sa oras na ito, pinagaling ka na ng Diyos? Amen. Puro po siya amen, no? Wala po siyang duda. Kung tatanungin ka ng Diyos sa oras na ito, kung gagawin ka pag kitang pastor, ano ang isasagot mo? Opo, tinatanggap ko. Amen. Ang miracle is dumating. Amen. Bakit po ang tao mayroong pananampalataya sa Diyos? Amen po. Mga salita ng Diyos, pinang-awakan ng tao. Na po, hindi mo, yung mga hindi nakakita, hindi naniniwala. Pero kaming nakakita, pagbalik na rin mo man ang mga araw, kahit po siguro tumanda kami, hindi namin makalimutan yun. Nasaksihan namin, hindi pa man namin pinanalangin yung tao, umaling na siyang pusa. Bakit? Hindi po kasi kami nagpapagaling kung hindi ang Diyos. Amen. Anong tinignan ng Diyos doon? Ang pananampalataya ng tao. Sabi ko sa sarili ko, ngayon binanggit ko kay Pastor, di ba tayo lang ang pupunta doon? Pero pinasama ng Diyos ang ating mga kapatid. May gagawin pala ang Diyos para masaksihan pa nila. Amen po. Kaya sabi ko siguro po, hanggang tanda namin, kahit ulit-ulit ang mga testimony sa nangyari yun. Kasi yun ay totoo. Katulad po dito sa Bible, maraming testimony. Kami mismo, pinakita ng Diyos, ganyan lang pala magpagaling ang Panginoon. Manalig ka't manampalataya ng totoo. Katulad dito, bagyo ang dumating, tubig, angin, dulubyo, kung ano man yan. Hindi po tayo dapat matakot, mga kapatid. Napapag-awakan natin ang salita ng Panginoon. Dahil po ang nais ng Diyos tayong lahat, manampalataya lamang na tayo sa Kanya. Nais mo makamit, ano man ang nais mo makamit sa buhay mo, manalig ka, manampalataya sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat-lahat. Amen po? Sabi nga po dito sa Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang sigurado sa mga bagay na hindi natin
nakikita. Amen. Praise God. Totoo po yan. Kapag nananampalataya tayo kahit hindi mo nakikita, paniniwalaan mong mangyayari. Amen po. Kaya nga po, no? Sabi ng kapatid, no? Pinang-awakan nila ang mga salitang narinig. No po, kasi kapag ako po, lalo na in the time of prayer, hindi ko naman po hindi nang sasabihin ko. No po, kung ano lang ang sinabi ng Diyos, yun lang ang ilalabas ko. Amen po, no? At yun ang pinaniwalaan ng mga kapatid. Nakita po natin. No po, yung problemang malaki, hindi po siya, no po, ito po ay nagkaroon ng solusyon dahil pinang-awakan nila ang salita ng Diyos. Yun din po yung testimony nung kami ay pumunta sa Peñel. Anong sinabi ni Pastora Mary Lou? O-operaan na lang, ano po ang nangyari? Diba? Hindi niya pina-opera. Sinabi niya, magaling na. Amen? Nung in-x-ray nila, wala. Diba po, gumano na lang daw yung doktor kasi kahit siya hindi niya maintindihan. Totoo po, kapag miracle, hindi po basta-basta maniniwala ng iba. Amen? Pero ang tao umaawak sa kanyang salita at pangako, paniniwalaan niya. Bakit? Kilala niya kung sino ang gumagawa ng miracle. Ito ay totoo. Maraming miracle na kasulat sa Bible na dapat natin paniwalaan. Kaya mga kapatid, amen po, no? Bilang po mga kapatid, no? Bilang po conclusion. No? Bilang conclusion mga kapatid, sa ating pong narinig na salita po ng Panginoon, mas lalo po natin, no po, papagtibayin ang ating pananampalataya sa Diyos. Mabuhay po tayo, no po, lumakad tayo sa mga salita ng Diyos. Pangawakan natin yan. Kung minsan sabi ko nga, dumarating ang pagdadoubt, review po natin agad. Amen. Huwag po nating aayaan ang doubt na maliit na yan, lumaki yan. Pag nireview mo yan, mag-iiba na yung nasa isip mo. Katulad po ng tao, no? Sabi ko, daraming ang pagsubok, dadayain ka ni Satan. Pero alerto ka. Ang sabihin mo, pinagaling na ako ng Diyos. Pangkawakan mo yan. Huwag kang magpapadaya sa kalaban. Amen po. Ano po, tandaan po natin mga kapatid, napakaalaga. Paniwalaan natin ang mga salita at pangako ng Diyos. Dahil siya po ang makapangyariang Diyos na po nakasama po natin, na gumagabay po sa atin. Amen? So tayo po mga kapatid, magpatuloy po tayo no po, isabuhay natin ang lahat ng turo ng Panginoon kung tayo'y nag-iina. No po, sa mga pagsubok, alalaanin natin palagi ang salita at pangako ng Diyos sa atin para po bumalik sa ating mga puso at isipan ang turo ng Diyos na tayo po ay manalig, manampalataya lamang sa Kanya. Amen? So maraming salamat po sa Panginoon. To God be all the glory. Amen.